Oh, masayang araw, mga ka-PL. Ito na po ang hinihintay nating lahat. Ang magbigay po ng pahayag si General Torre tungkol sa pagkakasibak niya sa kanyang pwesto. O eto na, nagsalita na itong tsuhin ko, mga kababayan. Dito po sa video na mapapanood po natin, halata po na parang masama ang loob nitong aking tsuhin kay Marcos. Lahat po kasi, pinasalamatan niya. Lahat po ng mga sumuporta sa kanyang pagiging PNP chief, maliban po, mga kababayan, sa isang taong nagloklok sa kanya para maging isang chief PNP. Hindi niya po pinasalamatan. Ay ano ibig sabihin nun? Masaya o hindi? Naturalmente, kung ako magpapasalamat sa kung sino-sinong mga asungot dyan, unahin kong pasalamatan, mga kababayan, yung tao na nagtalaga sa akin sa isang pinakamataas na posisyon. Pero maliwanag po, mga kababayan, dito sa video, panunuorin po natin, ni letter M, unang letra ng pilido ni Marcos, hindi niya po nabanggit. At syempre, halata po sa kanyang face lock, mga kababayan, dito sa video, malungkot, nagdadalamhati ho siya. At pagkatapos po nitong video, basahin po natin itong kalalabas lang na balita na di umano nag-i-empake na ang aking tsuhin. Mga kababayan, nalayas na siya. Saan kaya pupunta itong taong ito? Magtatago o uuwi ng hulo? Taga-hulo daw itong mama na ito At syempre, kasabay na kanyang pag-i-empake, kasabay din po ng pagdadalamhati nitong mama na ito at ng kanyang mga mahal daw sa buhay. O panoorin po muna natin yung video bago po yung babasahin ko. O eto na. Taos pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. O ang tanong, mga kababayan, meron ba kayong narinig? Na nagpasalamat siya kay Bongbong Marcos, di ba kayo wala? Baka mamaya sa kasi sabihin nila nagsisinungaling tayo. Bumabatay lamang po tayo sa video pinanood natin, mga kababayan. Baka sabihin ng mga taga-suporta ni General Torre, sinungaling ka, PL. Nagpasalamat siya. Wala naman kami narinig. Di ba halimbawa nga ako, kung yung isang taong nagtalaga sa akin sa isang pinakamaganda at pinakamataas na posisyon, na kung saan aani ka ng karangalan, aani ka ng respeto, no? Siya una kong pasasalamatan kahit na sinibak niya ako, kahit na tinanggal niya ako sa trabaho, dahil kahit papaano, binigyan niya pa rin ako ng karangalan, ika nga, di ba mga kababayan? Oo, na doon yung medyo di umano, sumama yung loob ni Marcos dito kay sa aking tiyuhin. Kasi daw parang lumaki daw yung ulo at gumawa-gawa na lamang ng desisyon na hindi naman lang hindi niya daw pinaalam sa mga bossing niya. Ayun, tinanggal siya. Sana, no? Pinasalamatan niya kahit paano, Mr. President.
Maraming salamat po. Kahit na 2 buwan lang po ako sa posisyon ko. At least, ginawa niyo po akong Chief PNP. Okay na sa akin yon. Importante, nakabahagi ako sa mga naging Chief PNP sa ating bansa. Di ba, mga kababayan? Hindi ho eh. Wala naman siyang pinasalamatan Marcos. Bagamat wala tayong pakialam kung pasalamatan niya si Marcos o hindi. Ang nakita lang natin sa video na to, parang masama loob ng tiyuhin ko kay Bibi. Kasi naman ikaw, Nyor, eh. Hindi ka man lang nagparamdam sa kanya, nasisibakin mo siya, agad-agad mo naman sinibak. Natulog lang kami. Pagising namin, boom! Sibak na yung tiyuhin ko. Wala na. Hindi wala man lang tayo narinig ng mga chismis. No? Yung una, chismis muna ba? Sa mga social media platform, sa may mga mainstream media, wala. Bigla-bigla ho, mga kababayan. Pero, ayon nga po dito, sa babasahin natin, mga kababayan, alam na di umano ni General Torre na sisibakin siya. Nung isang araw pa lang. Siguro hindi niya lang po sineryoso. At binigla siya. Ginulat siya. Ginulat siya. Pagising niya, baka nga tulog pa siya nung lumabas tong balita na to eh. At kanina, sa turnover, hindi ho siya dumalo. Si John Vic Remulla lang at saka si Nartates, yung pumalit sa kanya, ang naroon sa ibabaw ng entablado. Walang General Torre kasi dapat ho noon, yung ginawa po ni Remulla, ni John Vic, na pinasa niya yung bandila, kung di ako nagkakamali, si Torre ang gagawa noon. Wala eh. Si John Vic na lang, si John Vic. Mas sumaloob ng tiyuhin ko, mga kababayan. Ito na po yung balita na di umano'y nag-iimpake na po si General Torre. Nag-iimpake na. Liwanag eh. Klaro yan ha. Aalis na sa White House ng Camp Crame si Police General Nicolas Torre III ngayong Martes. Kayo na. Oo nga. August 26, matapos siyang i-relieve bilang Philippine National Police o PNP Chief ayon sa source ng News 5. Ayan. Sa News 5 ko pala napulot tong balita. Ito ang tirahan ng namumunong hepe ng PNP. Hindi pa man din nag-iinit yung tumbong ng tiyuhin ko dyan sa sinasabing White House sa Camp Crame. Sinibak nyo na, sawanan nyo naman po. Ang pangit nyo po, kabanding. Hindi kayo masaya, kabanding. Matapos pinaglingkuran kayo ni General Torre, sinunod niya lahat ng gusto ninyo. Sikilin si Pastor Kibuloy, pasukin ang Kingdom of Jesus Christ compound. Meron pang mga nagurgur doon, maraming mga nasaktan. Tapos illegal niyang inaresto si dating Pangulong Duterte, di ba? Pinadala doon sa The Hague, Netherlands. Hindi biro ang ginawa ni General Torre sa inyo, tapos ganyan-ganyan lang kayo. Samahan nyo naman po. Ang pangit nyo po mag-trip. Pagkatapos yung pakinabangan yung tao, basta-basta nyo na lang ibabasura. Kasi naman ikaw, General Torre, hindi ka nag-iisip eh. Akala mo, lahat na nakapaligid at nag-uutos sa'yo, totoo.
Malabo yan, sir. Ginamit ka lang. Naging biktima ka na rin. Kaya ako sa'yo, bilang ganti. Bilang ganti, sir. Total, ikaw na mismo ang may sabi sa isang interview mo bago nagkaroon ng ng boxing doon sa Araneta ba yun? Sabi mo pa nga na bobo yung mga DDS at gusto mo na magtulungan na lang, magsama-sama na lang, ngayon mo gawin, sir. Makipagtulungan ka ngayon sa mga DDS. Kung ano yung mga nalalaman mo, sir, ikanta mo na. Sabihin ko sa'yo, maniwala ka sa... Ikanta mo na yung mga... Alam ko, marami kang alam, sir. Marami kang alam. Alam namin yan. Ikanta mo na yung mga dapat mong ikanta. Siguradong matataranta yung mga taong umapi sa'yo. Inaapi ka ngayon eh. Sa totoo lang, inaapi ka. Pinapahiya ka nga eh. Anong ginawa sa'yo? Ang ganda-ganda ng mga ginagawa mo. Meron kang 5 minutes respond. Diba? Ang dami mong mga ginagawa. Sa tutusin lang. Walang-wala yung mga ginawa mo ngayon noon kay Marvel. Wala, malayo. Mas marami kang trabaho kaysa sa nakaraang Chief PNP. Pero anong ginawa sa'yo? Pinahiya ka lang. Kawawa ho, sir. Ako sa'yo, bilang ganti, kanta mo sila. Kung ano yung mga nalalaman mo, expose mo ka matakot. Hindi ka gugurgurin ng mga yan. Baka nga makiusap pa yan. O di kaya, baka operan ka yan ng malaking halaga. Ang tanong, kung may tapang ka, yun lang, kung kaya mong ikanta. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Kahapon pa umano alam ni Torre na sisibakin siya sa posisyon. Ayon. Di ba? Alam niya na, pero hindi niya lang siguro ini-expect na mangyayari. Baka ang alam niya sa mga susunod pa na buwan, meron pang mga nalalabing 3 buwan, no? Pero binigla siya. Nagulat at malungkot naman umano ang kanyang pamilya sa nangyari. Abay, sino ba namang hindi malulungkot? Kaganda na ng kalagayan ni General Torre dyan sa Camp Crame. Ang ganda pala ng tahanan nito sa White House sa Camp Crame. Ganda na eh. Talagang astig, snappy ang datingan eh. Chief PNP, tapos biglang parang bulaklak na nalanta. Kakasibol pa lang ng mga bulaklak, namumulaklak pa lang eh. Ang ganda na tignan eh. Kumbaga sa halaman ba, bagong pamulaklak pa lang, di pa nga nakabuka yung iba eh. Naputol pa kayo nanguluntoy. Police General Torre aalis na sa White House ng Camp Crame. Ayon sa source, mga kababayan. Yan. Ganun talaga ang buhay, sir. Hayaan mo. Yan ang ipinagkaloob sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siguro, nakita ng Allah na lumabis ka, meron kang mga nagawang pagkakasala, higit sa lahat, ang sinikil mo, maliban sa dating Pangulong Duterte na meron ng edad na 80 anyos at may sakit pa, alam ko, Bisaya ka man, naniniwala ka man siguro sa gaba ba? Baka gaba na yan, sir, yung nangyari. Yung nangyari sa'yo, baka ginabaan ka na kay Tatay Digong. Matanda na kasi yun eh. At baka ginabaan ka din sa isang Pastor Kibuloy na kinubkob mo yung KOJC at napakaraming taong nasaktan doon. Ganun talaga. Ang gaba, dili magsaba. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.